Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, breaking news. Naglagay na po ng bagong ombudsman si Pangulong Bongbong Marcos. At alam naman natin, given na si Secretary Boying Rimulya ang kanyang ilalagay dahil doon pa lang po sa umpisa pa lang po ng pagkakabakante ng posisyon na pagiging ombudsman, nandun na yung pangalan kagad ni Secretary Boying Rimulya at siya ay nagpaalam nga daw kay Bongbong Marcos na siya ay mag-apply bilang ombudsman. Ngayon, after nga ng magkaroon ng mga initial interview para sa mga susunod na ombudsman, nakakapagtaka na kahit may pending cases, dahil nga sinampahan siya ng patong-patong na kaso nila Senator Amy Marcos, nila Baste Duterte, nila Attorney Turion, nila Amy Marcos, ay nabigyan pa rin po ng clearance itong si Secretary Boying Rimulya. At yun nga, napasama siya sa shortlist ng pagpipilian ng presidente para maging ombudsman. Pero alam naman natin na yung ibang kasama doon ni Boying Rimulya, ano lang yung palamuti lang. Dahil alam naman natin na si Boying talaga ang ilalagay niya, pero marami pa rin ang tumututol na siya yung maging susunod na ombudsman dahil na dapat ang ilalagay na ombudsman dyan hindi dapat politiko, hindi namumulitika. Alam naman natin itong si Secretary Boying Rimulya, mahilig itong mamulitika at isa itong politiko. Bakit kamo natin nasabing mahilig mamulitika? Tingnan niyo yung ginawa niya kay Congressman Arnie Teves, di ba? So wala pang matibay na ebidensya, wala pang isasampang kaso, pero sa kanya guilty na, meron ng agad presumption of guilty. Pero sa batas natin, nang nakalagay doon, presumption of innocent, di ba? Meron ganun. Pero sa kanya, case build-up pa lang, guilty na kaagad yung tao. So, siya rin yung mga namuno sa pagsasampa rin ng kaso kay Pastor Kibuloy, pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig, at ang pinakamalala talaga rito na umpisa pa lang yung pagkakahuli ng anak niya sa illegal na droga, hindi man lang siya, alam niyo, hindi man lang siya nag-resign or nag-leave or delikadesa dahil nga nasasangkot yung anak niya sa illegal na droga at siya yung Secretary of Justice, napawalang sala yung anak niya. So, para po sa atin, hindi po qualified dapat itong si Secretary Boying Rimulya para maging susunod na ombudsman. Pero dahil nga merong pinaplano na maitim na balak itong si Bongbong Marcos sa mga Duterte, at yun yung nabanggit din naman ni Vice President Sara Duterte na huwag tayong masyadong papadala sa nangyayaring mga investigasyon sa flood control dahil may ibang nilulutong issue o may nilulutong plano itong si Bongbong Marcos. At ito na nga yun, yung paglalagay ng ombudsman sa pangalan ni Boying Rimulya dahil alam naman natin na nabasura yung impeachment. So hindi nag-work out 'yun. So ito na isa sa mga plano nila na dadaanin na nila ang issue kay Vice President Sara Duterte para hindi na siya makatakbo sa 2028. Kakasuhan naman siya dito sa ombudsman. So ito, panoorin po natin itong balitan to na inappoint nga daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Boying Rimulya na susunod na secretary, susunod na ombudsman ng bansang Pilipinas. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Siya ang magiging kapalit ni Martires na natapos na yung termino nitong nakaraang Hulyo. Matatandaan natin na simula 2022 ay umupo na bilang Secretary ng Department of Justice si Secretary Rimulya at
kabilang doon sa mga programa raw na ginawa niya sa DOJ ay yung pagdidecongest ng mga bilangguan and of course yung pagsusulong ng justices as expected from a Justice Secretary. Base doon sa naging pahayag ng Presidential Communications Office, inaasahan na ngayong naitalaga na si Secretary Remulla bilang bagong ombudsman ay ipupursige niya yung pagkakaroon ng transparency sa ating pamahalaan and at the same time ipupursige pa rin yung patuloy na pakikipaglaban sa katiwalian, sa corruption, lalo na siguro ngayon malinaw naman na hindi pa rin natatapos yung mga usapin natin tungkol nga dito sa mga anomalya sa flood control projects. At yan muna ang pinakahuling balita. So yun, tututukan daw yung laban sa korupsyon, lalong-lalo na sa flood control project. So alam na natin kung saan po mapupunta ngayon ang investigasyon. Dahil tandaan po ninyo, iniiwas nila yung pangalan ni Martin Romualdez na makakalagkat sa issue na to. Tandaan din po ninyo, si Martin Romualdez hindi po nag-resign bilang congressman. Nakalib lang po siya at magtatago muna, sabi nila, dahil ay inaantay nga itong pag-upo ni Boying Remulla bilang ombudsman. Dahil ang mga kinakasuhan ng ombudsman ay yung mga public official na ito yung mga elected official at mga government official, ombudsman po ang nagkakaso dyan. Ngayon, kung si Martin Romualdez ay hindi naman mag-resign bilang congressman, so hindi siya makakasuhan as long as nandyan si Secretary Boying Remulla. So ang madidiin lang dito, si Vice President Sara Duterte. Dahil iuugnay at bubuhayin nila yung impeachment o yung mga kasong nakahain ngayon kay Vice President Sara Duterte. Tandaan ninyo, yung committee ng Good Governance and Public Accountability nagpasa ng recommendation o ng report ng kanilang naging hearing doon sa Kongreso at ang kanilang findings nga is guilty nga daw si Vice President Sara Duterte doon sa paggastos ng kanyang confidential funds at yun ang malamang nagagamitin ngayon ni Boying Remulla para buhayin yung impeachment, yung kaso ni Vice President Sara Duterte. So, galing doon sa impeachment na hindi nag-work out, yan ngayon, gagamitin nila ngayon itong ombudsman sa pangunguna nito ni Boying. Yeah. Ngayon, ito, panoorin po natin yung naging statement ngayon ni Boying Remulla after na i-appoint nga siya ni Bongbong Marcos bilang ombudsman. Na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usigin ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, andyan na yan eh. Actually, nandyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung... So, malinaw, sabi ni Secretary Boying Remulla, bubuksan at halukayin nila uli yung kasong sinampa o yung nakabingbing kaso sa ombudsman nung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So, hindi na malayo talaga na ang tumbukan talaga nitong mga Duterte at ililigtas yung mga congressman, lalong-lalo na si Martin Romualdez. So, hindi na yan magiging malayong mangyari dahil nga ang pinaka trabaho ng ombudsman is mag-file ng kaso sa mga public official. Kumbaga nasa kanilang mga balikat yung burden ng pagpapakulong, pagsasampa ng kaso sa mga inaakusahan mga public official. So kung gaya nga sinabi natin kanina, kung sa impeachment hindi umubra yung ginawa ng House of Representatives, dito ngayon nila susubukan sa ombudsman na malaki ang posibilidad. At sinabi rin naman ni Senator Amy Marcos na
nakaplano na yan kapag si Boying Remulla ang naupong ombudsman, talagang sasampahan ng kaso si Vice President Sara Duterte. At ang pinaka ano niyan, ang magiging hatol dyan yung perpetual disqualification. So, wala nang pagkakataon tumakbo bilang presidente si Sara Duterte. At yan ang gustong mangyari ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasundoan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente. Undersecretary Vida will step in as officer in charge. So, nasa Malacanang pa lang sila, pinagpaplanuhan eh. Pero hindi ako naniniwala na ngayon lang yan nalaman ni Boying Remulla. Matagal din ang alam yan na siya talaga ang i-appoint bilang ombudsman. Kasi hindi nadadaan ng commission on appointment. Rekta na agad yan kapag in-appoint yan ng presidente, wala nang pwedeng tumutol. Unless may magpapaling impeachment laban dito kay Boying Remulla. At yun yung isa yun sa mga titingnan natin na pwedeng mangyari na may mag-file nga ng impeachment para masibak agad bilang ombudsman itong si Boying Remulla. Pero hindi natin alam kung paano uusad yan dahil ang Kongreso hawak nga ng ni Bongbong Marcos. Ang Senado hawak din ng ni Bongbong Marcos. So yung impeachment mukhang malabong mangyari sa ombudsman dahil hawak mismo ni Bongbong Marcos yung magpuproseso ng impeachment, di ba? So, parang nangyari kay Vice President Sara Duterte, na itawid kagad yung impeachment kahit na sablay-sablay yung kanilang mga pinail na kaso, yung procedure, hindi nila sinunod, pinend nila yung law, naitawid nila at na-impeach nga sa House of Representatives. Yun nga lang, dahil nga si Chis Escudero yung nakupong Senate President, doon napigilan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, dahil nga si Tito Sen ang nakaupo ngayong Senate President, so malayong-malayo na matuloy yung impeachment ni Boying Remulla kung sakasakali dahil kung pipigilan nga naman sa House of Representatives yung impeachment ni Boying Remulla, paano patatawid sa Senado? Kaya yung impeachment ni Vice President Sara Duterte sa February 26 na 2026, matutuloy yun. Kasi hawak pa rin ni Bongbong Marcos nga yung House of Representatives, tapos hawak nga rin yung Senate President. So magpo-prosper na yung impeachment. And then, backup na lang itong magiging kaso ni Vice President Sara Duterte dito sa ombudsman. Kasi medyo matagal itong proseso na to, pero dahil nga si Boying Remulla ang ombudsman, mamadaliin to. Gaya ng ibang kasong hinawakan nito tulad nga yung kay Tebes. Kahit na sablay-sablay din, para lang makuha si Tebes, dineclare na terorista, para lang mabitbit. Yung kay Kibuloy, talagang tinrabaho nila na todo, nakisawsaw ang Senado, so nabitbit. Ganun din kay Pangulong Duterte. So, talagang itong ginawa ni Bongbong Marcos na to, talagang masyado nang winawalang iya yung ating gobyerno. At lahat talaga ng gusto niyang mangyari, gusto niyang matupad. Tulad ng ito, kahit na alam na medyo sablay itong ginawa niyang diskare rito kay Boying Remulla dahil natagtad nga ng kaso to sa ombudsman, pero nahilot at nabigyan nga ng clearance. Kaya pwedeng-pwede na siyang i-appoint bilang ombudsman. Pero ang pagkakaalam natin, marami pang nakasampang kaso dito na after na ibasura ng ombudsman yung mga naunang kaso, may mga pinalpang kaso sila Baste Duterte rito, sila Atty. Topacio. Pero nakakapagtaka, di ba? Despite na ganun karami na yung mga naisampang kaso, how come na nasama pa rin sa shortlist itong si Boying Remulla? So ibig sabihin, winawalang hiya na talaga ni Bongbong Marcos ang proseso sa gobyerno para lang makuha niya yung gusto niya mangyari. Officer in charge or acting secretary.
Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, nung nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And Pagpupuro niya bilang Secretary of Justice, yung pagwe-weaponize daw ng sa DOJ, yung unang tinanggal niya. Yun nga yung unang mong ginawa, di ba? Wineponize mo ang DOJ. Paano nakalaya yung anak mo sa kaso ng drugs na siya mismo ang tumanggap dun sa drogang padala galing abroad? Hindi ka nga man lang nag-resign or nag-leave para magkaroon man lang ng delikadesa yung procedure ng pagdelete sa anak mo. At sa span lang na maikling panahon, nakalaya agad at na-dismiss nga yung kaso ng anak niya. So, paano niya sasabihin ngayon dito na hindi niya, tatanggalin niya yung pag-weaponize ng power, lalo na sa DOJ, nung siya naupo. Parang hindi naman yun nangyari nung panahon na siya yung Secretary of Justice. Nung umpisa pa lang it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Sir, yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso file to weed out yung mga nuisance cases, will you be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At talaga ba? Kailangan kumpleto muna yung mga ebidensya bago ka nagpapail ng kaso. Pero parang hindi ganun ang nangyayari. Kasi nung kay Tebes, hindi pa matibay yung hawak niyong ebidensya. Gumawa lang kayo ng paraan para lang mabitbit si Tebes. Yun nga yung idineclare siya bilang isang terorista para, alam niyo yun, ma-issue ang agad siya ng warrant of arrest. Pero kung padadaanin lang sa tamang procedure, yung hindi dadaan sa pag-declare bilang terorista si Tebes, hindi niya mabibitbit si Tebes pabalik dito sa Pilipinas. At hindi mapoprosper yung kaso niya kasi puro hearsay lang. Marami silang mga testigo at mga ebidensya na bumaligtad laban kay Tebes. Pero parang dito sinasabi rito ni Boy Remulla na parang kabaligtaran doon sa nangyayari o nangyari doon sa kaso ni Tebes na hindi pa niya, parang ito may kasamang pambubudol din alam niyo yung parang nagpapasikat lang na kunyari, iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Parang diskarte ni Bongbong Marcos. Iba yung lumalabas sa bibig niya, pero iba yung kanyang pinaplano. Tulad na lang nung hindi raw papasukin yung ICC dito sa Pilipinas, pero mamukat-mukat ka, nasa likod na pala ni Pangulong Duterte, bibit-bitin na lang pala papuntang dahig. So yung sinasabi rito ni Boy Remulla, parang pambubudol din yung ginagawa niya rito na kunyari, dadaan sa procedure, kailangan seal tight yung kanilang mga kaso bago isang pa yung reklamo sa korte para matibay daw. Pero alam naman natin ang karakter ni Boy Remulla rito na talagang i-weaponize niya yung kanyang posisyon para makasuhan yung mga gustong kasuhan ni Bongbong Marcos. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied
the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya. O, diba? Yan ang gusto ni Secretary Boying Remulla, mabilis yung kaso. Tulad ng kaso ng anak niya na hindi man lang nagtagal sa kulungan ng kanyang anak at dismiss kagad yung kaso due to technicality sa pag-handle daw ng ebidensya. So, doon pala makikita na natin na nagkaroon ng conflict of interest. Siyempre, na-impluwensyahan yung mga judge na umawak doon sa kaso ng anak niya dahil siya yung Secretary of Justice. Natural, kahit pa paano, mayroong conflict of interest dahil siya yung namumuno sa mga huwes ng gobyerno dahil siya yung Secretary of Justice. So, ang ending, na-dismiss yung kaso ng anak niya. So, mahilig talaga sa speed trial itong si Boying Remulla tulad ng ginawa kay Tevez. Although medyo mabatagal yung naging proseso nun, pero nakuha nila yung gusto nila na may pakulong si Tevez at makuha kung ano man yung hawak niya doon sa teritoryo niya, doon sa pagiging congressman. Balita nga natin yung mga gambling doon sa nasasakupan ni Tevez, nakuha na nung pumalit sa kanya. So, yan yung talagang trademark dito ni Boying Remulla na speedy trial, lalo na kung kaalyado niya para ma-dismiss at kung hindi naman kaalyado, may pakulong kagad. So, possible dito yung sa impeachment, yung kaso ni Vice President Sara Duterte. May speedy trial din yan sa pamamagitan nito ni Boying Remulla. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman . Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong unfinished case na Tulad yan, nakikipagsabuhatan na ito si Boying Remulla sa Sandigan Bayan. Na supposedly dapat separation of power dapat yan. Ang ombudsman ang magsasampa ng kaso at ang Sandigan Bayan, sila yung maglilitis. Pero ang gusto niya mangyari, magkaroon sila ng dialogo ng Sandigan. So, pwede niya impluwensyahan ngayon yung Sandigan para lahat ng gusto nilang sampahan ng kaso, ipiting kagad ng Sandigan, mabigyan kagad ito ng mabilis na speedy trial, lalo pag ito'y kalaban ng gobyerno o kung makalaban kay Bongbong Marcos, ang ending nito mapabilis kagad yung yung pagkaka-convict ng mga aakusahan nila rito. kaiwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. So yun, yan yung maikling sinabi ni Boying Remulla, pero kayo ba, ano bang take nyo rito sa pagiging ombudsman dito ni Boying Remulla? Ngayon, sinasabi nila dapat ang ombudsman, hindi dapat yan politiko. So dahil ang ombudsman, sila yung nagkakaso sa mga politiko na umaabuso sa kapangyarihan. Kita naman natin nung nakulong yung kanyang anak na akusahan, nahulihan ng illegal na droga, na-dismiss kagad yung kaso sa maikling panahon dahil sa speedy trial na gusto niya mangyaring speedy trial. Ngayon, paano kung yung mga akusahan naman dito yung mga kamag-anak niya? Andiyan yung kapatid niya, si John Vic Remulla bilang DILG Secretary. May mga kamag-anak din siyang nasa Cavite na may mga posisyon din sa gobyerno, congressman, mayor. So paano kung sila yung masangkot sa issue? Paano ito
lilitisin ng ombudsman kung mismo ang ombudsman kamag-anak ng mga inaakusahan. Paano kung ang inaakusahan tulad na lang ni Martin Romualdez na isa sa mga utak ng scam ng flood control? So paano niya kakasuhan kung pinsan yun ng presidente na nag-appoint sa kanya? Kaya nga ito pagiging ombudsman ni Boying Remulla is napakalaking pambabalahura ito. Sinira nila yung integridad ng ombudsman, sinira nila yung integridad ng JPC na dapat sila yung masusing sasala sa mga i-appoint bilang ombudsman. Pero dahil nga sa hindi natin alam kung paano hinahilot itong mga pumipili para maging ombudsman, nailusot itong si Boy. Yeah. So, asahan na po natin ng malaking pagbabago sa politika. So, pag nagsimula na bilang ombudsman itong si Boying Remulla, at alam naman natin na naka-ready naman dito na yung si Vice President Sara Duterte para sa mga posible na ikakaso laban sa kanya nito ni Boying Remulla. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.